Alleluia, 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 Alleluia. Papuri sa hari natin na ngayon ay dumarating, kapayapaan ay kamtin. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Dumating noon ang ilang Pariseyo. Sinabi nila kay Jesus, "Umalis ka rito, sapagkat ibig kang ipapatay ni Herodes." At sumagot siya, "Sabihin ninyo sa alamid na iyon na nagpapalayas ako ngayon ng mga demonyo at nagpapagaling. Bukas ay gayon din. Sa ikatlong araw, tatapusin ko ang aking gawain. Ngunit dapat akong magpatuloy sa aking lakad ngayon, bukas at sa makalawa, sapagkat hindi pa dapat mamatay sa labas ng Jerusalem ang isang propeta. Jerusalem, Jerusalem, pinapatay mo ang mga propeta at binabato ang mga sinugo ko sa iyo. Makailan kong sinikap na kupkupin ang inyong mga mamamayan, gaya ng paglukob ng isang inahin sa kaniyang mga sisiw. Ngunit ayaw mo, kaya't lubos kang pababayaan. Sinasabi ko sa iyo, hindi mo na ako makikita hanggang dumating ang oras na sasabihin mo, pagpalain nawa ang dumarating sa pangalan ng Panginoon. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Magsipo muna lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat, mga kapatid kay Kristo. Sa lahat po ng ating mga taga-subaybay sa iba't ibang online platforms at sa lahat ng ating mga kadiboto sa iba't ibang panig ng Pilipinas at maging sa buong mundo kung saan tayo ay naaabot ngayon ng ating live streaming. Mapayapang umaga din po sa inyong lahat. Purihin at dakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na poong Jesus Nazareno. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, malugod po namin kayong tinatanggap sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Narinig po natin ngayon sa Ebanghelyo kung paano takutin, paalisin at pagbantaan ang ating mahal na poong Jesus Nazareno. Sinabi sa kaniya ng mga Pariseyo na ibig siyang ipapatay ni Herodes. Kung matatandaan po ninyo na pinugutan ng ulo ang pinsan ng ating Panginoon na si San Juan Bautista sa utos ng haring ito. Subalit kapansin-pansin na walang anumang bakas na pagkatakot si Jesus. Alam niya ang hirap, sakit at pagdurusa na kaniyang kahaharapin. Subalit ni walang anumang pag-aalinlangan at pagkatakot na namuo sa puso ni Jesus. Tuloy pa rin ang misyon para sa kanya. Walang pwedeng makahadlang sa kaniyang ministeryo
ang pagpapagaling sa mga may sakit, ang pagpapalayas sa mga demonyo, at ang pagpapahayag ng mabuting balita ng kaligtasan. Para kay Jesus, hindi tao ang kaniyang kalaban, kung hindi ang masamang espiritu na pumapaloob at pumapasok sa katauhan ng tao. Uulitin ko po, para po kay Jesus, hindi tao ang kaniyang kalaban, kung hindi ang masamang puwersa ng kasamaan na pumapasok at pumapaloob sa katauhan ng tao. Maliwanag itong ipinahayag sa ating unang pagbasa, sapagkat ang kalaban natin hindi mga tao, kung hindi ang makapangyarihang pinuno at tagapamahala ng kadilimang namamayani sa sanlibutang ito, ang mga hukbong espiritual ng kasamaan. Mga kapatid kay Kristo, hindi ito nalalayo sa karanasan ni Kristo. Itong karanasang ito, nararanasan din natin sa kasalukuyan. Maraming pagkakataon sa ating buhay na tayo po ay hinahamak, kinukutya, tinatakot, at pinipiga upang pigilin at ihinto ang kabutihang ating ginagawa sa kapwa. Subalit, wag sana tayong panghinaan ng loob. Ilang beses na nating narinig na tayo'y binabatikos at kinukutya ng ating kamag-anak, kaibigan at mahal sa buhay dahil sa ating paglilingkod sa Diyos at sa simbahan. Ilang beses na po ba kayong pinanghinaan ng loob dahil sa mga hindi magagandang salita na inyong naririnig? Kita mo minsan sasabihin nila, taong simbahan pa man din yan, palaging nagdarasal. Bakit ganyan ang kaniyang buhay? Bakit ganyan ang kaniyang pag-uugali? Minsan kasi, kung kailan ka pa naglilingkod sa Diyos, mas maraming tao ang pinag-iisipan ka ng masama. Parang hinihila ka pababa, nariyang kaiinggitan ka, i-chismis ka, pagkukwentuhan ka, at minsan masasakit na bagay ang ibabato laban sa iyo. And the feeling is not good to be rejected. Pero hindi nangangahulugan na tayo ay susuko na. Rejection should not stop us from proclaiming the Word of God. Rejection should not stop us in serving the Lord. Masaktan man tayo sa ating paglilingkod, pero hindi dapat tayo susuko sa ating pagmamahal sa Diyos. Siraan man tayo ng ibang tao, hindi tayo dapat magpadala sa ating emosyon. Hilahin man nila tayo pababa, pero hindi tayo hinto sa mabubuting bagay na ating ginagawa. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, lagi nating tatandaan na tayo ay naglilingkod sa Diyos sa pamamagitan ng tao. Kaya walang anumang dapat maging hadlang sa ating paglilingkod sa Diyos. Ang mga tao magsabi man sa atin ng hindi magagandang pananalita, dapat nakatutok ang ating atensyon sa paglilingkod sa Diyos at pagmamahal sa ating kapwa. Amen. Purihin at dakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na poong Jesus Nazareno.